Bakit sa panahong ito ang paghahanap ng trabaho ay mas mahirap pa kaysa sa paghahanap ng nobyo? May nagnanakaw. Tulong po, may magnanakaw po. Huliin niyo ang magnanakaw. Hinto. Tamang-tama at puno na ako ng inis at wala akong mapagbuhusan nito. Ibigay mo yan sa akin. Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing lakas ng loob mo. Ibigay mo sa akin. Wala ka na ba talagang pakialam sa buhay mo? Ibigay mo iyan. Walang takot. Ah, Umalis ka riyan. mag-ingat ka. Ang kamay mo. Dadalhin na kita sa ospital. Ayos lang ako. Maliit na sugat lang ito. Ang lalaking ito, napakagwapo. Napakabuti naman. May apo sa tuhod na ako sa wakas. Hay naku, bata. Kamusta ka? Maayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Lola. Maliit na sugat lang po ito. Hindi na kailangang magpunta sa ospital. Mabuti naman kung ganoon. Jinan, makinig ka. Kailangan mong pasalamatan ng maayos ang dalagang ito. Ngayon, dahil sa katapangan ng dalagang ito, kung hindi, malamang ay wala ka na ngayon. Opo, Lola. Kaya ngayon, paano mo siya balak pasalamatan? Sa tingin ko, bilang utang na loob dahil iniligtas ka niya, bakit hindi? Pakasalan mo na lang siya. Ano? Ano? Bagay kayo. Bagay na bagay kayo. Hindi pwede? Hija, itong apo ko ay masunurin at mabait. Ano kaya kung bigyan mo siya ng kahit isang pagkakataon lang? Ha? Sige na, Kasi po, hindi pa po namin kilala ang isa't isa. Lola, hindi ba nasabi ko na sa inyo? Ayaw ko pong magpakasal. Hija. Kahit ano pa ang hilingin mo, sabihin mo lang. Basta't pumayag kang magpakasal sa kanya, ibibigay ko agad sa inyo ang 10 milyong dolyar na dote. Lola, kung ano-ano na naman ang sinasabi nyo. Pasensya na po, ang lola ko po kasi ay may problema. Sa pag-alala ng mga bagay, sana ay hindi nyo mamasamain. Pasensya na po, Lola. Sasagutin ko lang po itong tawag. Hello, Ma. Xiao. Sabi ng doktor, kailangang magbayad ng 100,000 dolyar ngayong araw. Kapag hindi tayo nakabayad ngayon, palalabasin na ang papa mo sa ospital. Ma, wag po kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makahanap agad ng pera. Dalian mo ang pagkilos. Pakatantatag po kayo. Kahit anong mangyari, hahanap ako ng paraan para makuha ang perang kailangan natin. Lola, pwede po akong magpakasal sa kanya. Pero, mayroon po akong isang kondisyon. Ano iyon? Gusto ko po ng 100,000 dolyar na dote. Akala ko isa kang espesyal na babae, pero sa nakikita ko, karaniwan ka lang pala. Pera lang pala ang habol mo. Lola, wala na akong kahit ano ngayon. Anong pera ang gagamitin ko para magpakasal? Saka, hindi mo rin gugustuhin magpakasal sa isang lalaking walang pera, walang bahay, at walang sasakyan, di ba? Lola, sorry po. May gagawin pa po ako, mauna na po ako. Anong pinagsasabi mo riyan? Kailan pa si Pamilya Lu nawalan ng 100,000 dolyar? Lola, Manahimik ka. 100,000 dolyar lang yon. Ako na ang magbibigay. Ituring mo na itong regalo ko para sa aking apo sa tuhod.
Lola, wag po kayong mag-alala. Kapag nakapag-ipon na po ako, siguradong babayaran ko po kayo. Magkakapamilya na tayo, bakit mo pa iisipin ang pagbabayad? Sa tingin ko, sa halip na maghintay ng tamang panahon, ngayong araw na mismo, kayong dalawa, sumama kayo sa akin para magparehistro ng kasal. Magpapakasal? Ano? Ha? Bakit nakatulala pa kayo riyan? Tara na, bilis! Patingin nga si Lola. Sige, napakahusay. Jinan, mabuting bata si Xiao Xiao. Kaya naman, huwag mo siyang aawayin. Naiintindihan mo ba? Dapat alagaan mo siya ng mabuti. Lola, Xiao Xiao, simula ngayon, mabuhay kayo ng masaya bilang mag-asawa. Si Lola naman, mauna na munang umuwi. Bye-bye. Bye po, Lola. Sandali lang. Itong 100,000 dolyar, ituturing kong utang ito sa'yo. Kapag nagkapera na ako, babayaran kita talaga. Ito ang kasulatan ng utang ko. kusa siyang gumawa ng kasulatan ng utang? Baka naman, nagkamali ako ng hinala sa kanya. Xiao Xiao, Ma, huwag kayong mag-alala. Tiyak nabubuti ang lagay ni Papa. Nasaan ang pamilya ni Gutianze? Ako po. Kamusta na po ang Papa ko? Nasa kritikal na kondisyon ng pasyente, kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon. Maghanda kayo ng 200,000 dolyar para sa operasyon. 200,000 dolyar? ano? Hindi ba't kakabayad lang natin ng 100,000 dolyar? Bilisan niyo na po. Kailangang operahan agad ang pasyente, mas lalo lang siyang mapapahamak kapag naantala. Ma, huwag kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Xiao Xiao, paano na ang 200,000 dolyar? Saan ka kukuha ng ganoon kalaking pera? Ma, huwag na kayong mag-alala. Magkakaroon din tayo niyan. Hello, Aunt. Ooperahan na po ang papa ko ngayon. Maaari po bang humingi ng tulong? Bakit siya nasa ospital? Ang batang iyon, napakapait talaga ng tadhana niya. Tama ka riyan. Nagkaroon ng ganitong sakit ang tatay niya. Talagang hindi nauubos ang gastos. Ano ang pinag-uusapan niyo? Tungkol sa batang babaeng iyon. Dahil malala ang sakit ng tatay niya, ang laki na ng perang nailaan niya sa operasyon. Kalaunan ay nawalan na siya ng pera, kaya may utang siyang 100,000 dolyar sa pagpapagamot. Kababayad pa lang niya ng utang, ngunit ngayon ay nangangailangan na naman ng mas malaking pera. Gusto ko ng 100,000 dolyar na dote. Iyon pala, ang 100,000 dolyar na iyon ay panggamot sa papa niya. Magkano pa ba ang kulang sa pambayad sa operasyon ng tatay niya? Ako na ang magbabayad. Ibig niyo po bang sabihin, ay ang para sa lahat ng gastos sa gamot ni Gutianze? Tama, kahit magkano pa yan, ako na ang magbabayad. Sige po, asikasuhin ko na po ngayon din. Ano po? Kasi, pasensya na po. Ang operasyon po ng tatay ko, maaari po bang unahin na? Hindi na po talaga pwedeng mapatagal pa ang sakit niya. Pagdating naman sa pera, nakalikom na ako ng kahit papaano. Baka pwedeng gawan ng paraan. Hindi mo ba alam? Ang bayad sa operasyon ng tatay mo, may nagbayad na kanina lang. Bayad na? Kilala niyo ba kung sino at anong itsura niya? Nandito lang siya kanina? Oo, ang taong yon. Ang likod na to, bakit parang pamilyar sa akin? Hello? Iuwi mo na agad. Ang magiging asawa mo, umuwi kayo rito at sabay-sabay tayong kumain. Lola? Hindi ba't kakapakilala lang namin? Hindi mo ba muna kami hahayaang maging malapit sa isa't isa? Wala akong pakialam. Bago matapos ang taon, gusto ko nang magkaapo sa tuhod. Napakabuting dalaga niyan. Huwag mo siyang hahayaang mawala.
Kung hindi, ipapablock ko ang lahat ng card mo. Lola, ako. Kung ganyan siya kabuti, bakit hindi mo na lang siya ituring na tunay na apo? Yeyi. Pakihanap sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Gu Xiaoxiao. Ito po ang impormasyon tungkol sa asawa ninyo. Si Gu Xiaoxiao, 25 taong gulang, may asawa na, at kasalukuyang walang trabaho. At saka, nagpasa rin siya ng mga papeles sa sangay ng ating kumpanya. Kailangan po bang sabihan ng Human Resources para bigyan siya ng espesyal na atensyon? Wag na. Mahigpit ang mga patakaran ng kumpanya. Kung mayroon talaga siyang kakayahan at galing, siguradong matatanggap siya. Sige po. Gu Xiaoxiao, sa bago mong trabaho. Galingan mo. Gu Xiaoxiao. Dati-rati ay gusto mong mas nakakataas ka sa akin? Ngayong hawak na kita sa mga kamay ko. Malas mo na lang. Ikaw ba yung bagong salta? Xiaonan, anong pagkakataon? Bakit nandito ka rin? Ang pangahas mo, ang pangalan ni President Chen, sa tingin mo ba ay basta-basta mo lang pwedeng tawagin? Aba, hindi ba't kaklase kita noon? Siya kaya ang pinakamatalino sa klase namin dati. Pero matapos ang maraming taon, isa ka pa ring hamak na assistant. Ayos lang, handa naman akong magsimula sa baba. Xiaonan, ikaw ba ang manager dito sa kumpanya? Tama, ako ang vice president ng kumpanyang ito. Dahil sa ilalim kita magtatrabaho, kailangan mong sumunod sa lahat ng iuutos ko ng walang reklamo. Tandaan mo, huwag mong subukang gamitin ang ating nakaraan. Walang puwang sa akin ang mga walang silbi. Naiintindihan ko po. Mabuti naman. Bilang pagsubok sa isang bago, simula sa oras na ito, lilinisin mo ang lahat ng banyo sa buong gusaling ito. Ano po? Ano? Maglinis ng palikuran? Pinaglinis ka ng President Chen ng banyo dahil iyon ay para masanay ang mga baguhan. Kung may reklamo ka, magligpit ka na ng gamit at lumayas ka rito. President Chen, sinasadya mo talagang pahirapan ako. Isang hamak na baguhan ka lang pero may lakas ka ng loob na magreklamo, maaaring pumunta ka na ngayon at maglinis. O kaya naman ay kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka sa harapan ko. Akala mo ba sa Lu Group ay kung sino-sinong mga walang kwentang tao ang basta-basta na lang nakakapasok? Nakapasa naman po ako sa interview bago nakapasok dito. Anong karapatan nyo na basta na lang ilipat ang posisyon ko? Anong karapatan? Dahil ako ang leader mo, ang nakatataas sa'yo, at ang vice-presidente ng kumpanyang ito. Kung kahit ang simpleng paglilinis ng palikuran na pinakamababang trabaho ay hindi mo magawa ng maayos, paano kita pagkakatiwalaan? At paano mo mapatutunayang karapat-dapat ka sa posisyon ng isang designer? Hindi pa nga po ako nakakapagsimulang magtrabaho, kaya paano nyo nasabing hindi ako nababagay sa trabaho? Paano? Gu Xiaoxiao, para sa isang gaya mo na walang sapat na kakayahan, walang backer o koneksyon, at wala ring karanasan sa trabaho. Sa totoo lang, dapat ay hindi ka man lang nakapasok dito. Naging mabait lang ako sa iyo, at binigyan kita ng pagkakataong maging bahagi ng janitorial service. Huwag kang mapagmataas. Gu Xiaoxiao, narinig mo ba? Pumili ka, aalis ka na ngayon, o maglilinis ka na roon. Chen Peinan, paanong ang dati mong ugali ay naging ganyan na ngayon? Sa ganitong uri ng kumpanya, hindi ko na kailangang manatili. Subukan mong umalis sa araw na ito, at sisiguraduhin kong sa buong industriyang ito, ay wala nang kukuha sa iyo. Gu Xiaoxiao, sa anong paraan ka lalaban sa akin? Ano? Pupunta rito ang President Lu sa branch office natin? Sige, naintindihan ko na. Lahat kayo, ihinto muna ang mga ginagawa nyo ngayon. May kailangan akong i-anunsyo sa inyo na mahalagang balita. Simula sa araw na ito, ang bagong hirang na CEO ng grupo na si President Lu ay dito na sa ating branch office mananatili. Galingan nyo ang trabaho at ipakita ang husay ninyo. President Lu? Ang pinakabata at magaling nating pinuno, si President Lu. Balita ko, kahit bata pa itong si CEO Lu, ay naging isa siyang tanyag sa Wall Street bilang sikat na henyo sa negosyo. Si President Lu?
Siya talaga ang nasa mga pelikula na batang makapangyarihang boss. Bukod sa gwapo at bata pa, mayaman pa, at single pa siya. Nakaka-excite siyang makita ng personal. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Bilisan mo at pumunta ka sa banyo para maglinis. Kapag may nagkamali mamaya, ikaw ang malalagot. Para sa sakit ni Papa, hindi ako maaaring maging matigas ang ulo. Kahit gaano pa kahirap ang trabahong ito, gagawin ko. Kaya mo ito, Gu Xiao. Kayang-kaya mo. Sige po, President Chen. Kasal na nga kami, pero wala man lang akong contact number niya. Go Xiao, pwede bang manatili ka na lang sa banyo at huwag kung saan-saan pumunta? Anong amoy iyon? Hindi mo ba alam na dadating si President Lu mamaya? Oo, Bumalik na kayo sa trabaho. Tumigil na sa pakikipagkwentuhan. sige po. Gu Xiao, sumunod ka sa akin sandali. Gu Xiao, payo lang sa iyo. Kung gusto mong maging maayos ang lagay mo rito sa kumpanya, kailangan mo akong pakinggan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't gusto mong maging designer? Ano ang kailangang gawin ng isang designer? Posibleng hindi mo alam iyon? Anong ginagawa mo? Bastos ka. Nagawa mo akong saktan. Sige, naniniwala ka ba na sa isang sandali lang ay mapapaalis kita at wala nang tatanggap sa iyo sa industriyang ito? Sino ang gusto mong paalisin? Narito na si President Lu. Nariyan na si President Lu. Bilisan nyo. Ano? Ikaw si President Lu? Ano? Ikaw si President Lu? Kilala ba ni Gu Xiao si President Lu? Paano siyang naging siya? Hindi dapat malantad ang pagkatao ko. Siya? Siya si President Lu? Tama yan. Siya nga ang President Lu ng Lu Group. Ako ang assistant ni President Lu. Sa susunod na ilang buwan ay mananatili ako sa branch office para mag-inspeksyon ng trabaho. Tama. Ako nga si President Lu. Simula ngayong araw, si President Lu, o walang iba kundi ako, ay formal lang mamamahala sa lahat ng mga gawain sa branch office na ito. Magandang araw po, President Lu. Ako po ang vice-presidente ng branch, si Chen Peinan. Karangalan po ang pagdating ninyo. Patawad po kung hindi namin kayo agad nasalubong. President Lu, ako po si Wang Defa. Ako po ang nakatalaga bilang marketing supervisor. Mabuti. Maitanong ko lang po, President Lu. Sa pagbisita ninyo rito sa branch, mayroon po ba kayong mga kailangang ipag-utos? Sabi ko, hindi lang ito pagbisita. Ako na ang mamamahala sa branch na ito. Dito na ako mananatili. Ganyan ba talaga niyo ako tanggapin? Ha? Chen Peinan? Vice President Chen? Ganito niyo ba pinapatakbo ang kumpanyang ito? Sa mismong harapan ko ay nangyayari ang mga ganitong bagay. Hindi ba't dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Lagot na. Hindi ko napigilan. Nabuko na ako. Sino ka ba para sumingit sa usapan? Isang hamak na assistant lang naman. Ito ang utos ni President Lu. Tama naman ang pagkakasabi ko, di ba? Tama yun. Supervisor Wang, ikaw na ba ang masusunod dito sa ating branch ngayon? Hindi po ganoon, President Lu. Sinusubukan ko lang pong turuan ng disiplina ang mga empleyado. President Lu, baka mayroon lang po tayong hindi pagkakaunawaan dito. Kilala po si Supervisor Wang sa pagiging maalaga sa kaniyang mga empleyado. Posible po kaya na ang janitor na ito ang gumagawa ng kwento laban kay Supervisor Wang? Ano bang pinagsasabi mo diyan? Maliwanag na siya ang may gawa nito. Nagsisinungaling lang ba siya? O talagang sinasadya lang ni Vice President Chen na pagtakpan siya? Supervisor Wang,
Hindi ba't sinabi mong tatapusin mo ang karera niya? Ngayon, sisiguraduhin kong matatapos ang karera mo. Vice President Chen, sibakin mo na siya sa trabaho ngayon din. Ikaw, Ito ang utos ni President Lu. Tama naman ang sinabi ko, hindi ba? Huwag mong kalimutan ang posisyon mo. Opo. Tama ang lahat. Supervisor Wang, wala ka na bang ibang maikakatwiran? Pagkatapos mong bastusin ang ating empleyada? Ikaw, sipakin mo na siya. Ngayon din. President Lu. President Lu, pakiusap. President Lu, aminado na po akong nagkamali ako. President Lu, President Lu. Miss Gu, nabasa ko na ang iyong resume. Ako na mismo ang mag-i-interview sa iyo. Opo. Lu Jinan, alam ko dahil sa iyo. Kaya pumayag si President Lu na tulungan ako. Wala iyon. Sa madaling salita, hindi ko alam na nagtatrabaho ka rin pala sa Lu Corporation. Assistant ako ni President Lu. Mabait naman talaga si President Lu. Mabait nga siya. Buti na lang dahil sa kanya, in-interview niya ako ulit. Kung hindi, baka maging isang hamak na tagalinis na lang ako forever. Bakit parang puro kabutihan lang niya ang natatandaan mo? Nagawa lang iyon dahil sa akin. Sige na, sige na. Lahat na ay dahil sa iyo. Bakit kailangang magmalaki patungkol dito? Hello, Lola? Opo. Sige po, kayo na lang ang magsabing direktang mag-usap kayo. Hello po, Lola. O Xiao Xiao, ngayong gabi, kayo ni Jinan ay umuwi rito at sabay tayong maghapunan. May inihanda ang lola na espesyal na hapunan para sa inyo. Pinapakain niyo po kami? Sige po. Sige po. Mamayang gabi, sasama po akong pauwi kay Lu Jinan. Tara na. Xiao Xiao, Jinan, halikayo. Inumin niyo na ito habang mainit pa. Pagkatapos ay magpahinga na kayo. Lola, ano po ba ito? Nako, mabuti itong bagay na ito. Inumin niyo iyan para masiguradong magkakaroon na agad kayo ng baby. Lola, ako. Bilisan mo, inumin mo na. Sige. Magpahinga na kayo ng maaga. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Lu Jinan, ano ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang malikot. Oh. Lu Jinan. Lola? Lola, ano po ang pinainom niyo sa akin? Lu Jinan. Salbahing bata. Sa wakas, ay hindi na sayang ang lahat ng pagod ko. Lu Jinan. Bakit? Disappointed ka ba? Hindi ah. Kahit na mabilis tayong nagpakasal at magkasama na tayo sa bahay, pero ayokong bastusin ka lang. Magpahinga ka na ng maaga.
Ay, ano ba ang ginagawa mo? Ang sama mo, wala kang hiya. Bastos ka. Hindi. Kuwarto ko ito. Gusto ko lang na... Gu Xiao Xiao. Hindi ako makapaniwalang nakipag-isang dibdib. At nakipag-live-in talaga ako sa isang lalaki. Gu Xiao Xiao. Eto ang kliyenteng kailangang i-meet ngayong gabi. Ikaw na ang mag-asikaso sa kanila. Para sa proyektong Jiang Group na ito, hindi ba't ikaw ang may hawak nito? Bakit kailangang ako ang mag-asikaso? Pumunta ka na kapag inutusan ka. Napakarami mong sinasabi. Bakit? Dahil ba wala na si President Lu, ay parang nakalimutan mo na rin kung paano mag-handle ng kliyente? Ikaw. Asikasuhin lang naman ang project, di ba? Sige, pupunta ako. Kapag pumalya ang deal na ito, ay kailangan mo nang lumayas dito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makukuha natin ang project na ito. Abangan na lang natin yan. Idilat mo ang mga mata mo at maghintay ka. Lu Jianan. Gu Xiao Xiao. Heto ang bagong kontrata. Pakicheck mo. Sige. Xie, kumusta ang trabaho ni Gu Xiao Xiao? Tungkol sa ginagawa niya? Nasa work area lang siya. Gusto mo bang tawagin ko siya rito? Wag na. Pero, kumusta naman siya? Normal naman ang takbo ng trabaho niya. Okay. Kung sa bagay, President Lu, dahil mukhang concern ka sa kanya, bakit hindi ikaw mismo ang pumunta doon para tingnan siya? bakit ko naman siya pupuntahan? Bakit tanong ka ng tanong? Hoy, anong problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nitong mga nakaraang araw? President Zhang, ako ang kay Lu Group na Gu Xiao Xiao. Tuloy ka. Magandang araw po. Ito po ang kontrata. Sinasabi ko sa iyo, napakaganda ng balat mo. Di hamak na mas maganda kaysa sa balat ni Chen Pei na. President Zhang, tingnan muna po natin ang kontrata. Pwede nating tingnan ang kontrata. Basta't ubusin mo muna ang basong ito. Pasensya na po, hindi po ako umiinom. Binabastos mo ba ako? Paumanhin po, hindi po talaga ako umiinom. Masyado ka nang yumayabang ha? Isang hamak na designer ka lang. Lakas ng loob mong tanggihan ako. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako! Anong gagawin? Siyempre, gagawa tayo ng isang bagay na ikatutuwa mo. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Anong ginagawa ko? Siyempre, gagawa tayo ng mga bagay na magpapasaya sa iyo. Gawin natin yan. Saklolo, Gu Xiao Xiao? Anong nangyari sa'yo? tulungan mo ako. Lu Jianan, tulungan mo ako. Lu Jianan, iligtas mo ako. Gu Xiao Xiao? Jie, alamin mo agad ang lokasyon ni Gu Xiao Xiao. Masusunod po, President Lu. Nakuha mo pang tumawag. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon ngayon. Bitiwan mo ako. Tulong. May tao ba diyan? President Lu, nahanap ko na. Nasa Nightcaller KTV ang ginang at may kinakausap na proyekto kasama si Zhang. Tara, pumunta tayo sa Nightcaller KTV. Tulong. Saklolo. Huwag kang sumigaw. Kapag sumigaw ka pa, pagbabayarin kita. Old Wang, punta ka doon at bantayan mo siya. Sige po. Ayoko.
Huwag kayong lalapit. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag. Xiao Xiao. Sagutin mo ang tawag. Huwag kayong lalapit sa akin. Little Beauty. Lumayo kayo. Huwag. Hindi niya sinasagot ang telepono. Sino ang nasa loob? President Lu, nasa loob po ang kliyente ko. Naglalaro lang sila. Baka po madumihan lang ang inyong mga mata. Narito na ako. Saklolo. Saklolo. Saan galing ang batang ito? Nagawa mo pang guluhin ang plano ko. Talagang sinaktan mo ako, ha? Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang presidente ng Zhang Group. May gana ka pang saktan ako? President Che. Xiao Xiao. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. President Lu, maawa po kayo. Palayain niyo na ako. Nagkamali po ako. President Lu, nagkasala po talaga ako. Hindi ko alam na sa inyo siya. President Lu, nagkamali po ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. President Lu. Pabagsakin agad ang Zhang. President Lu. Masusunod po. Master Xi, nagkasala po ako. Hindi ko alam na tauhan niyo sila. President Xi, patawad po, President Xi. Lu Jinan. Salamat po sa araw na ito. Kung hindi dahil sa inyo, ayaw ko nang isipin ang maaaring mangyari. Wala iyon. Mag-asawa na tayo? At ang protektahan ka? Hindi ba't obligasyon ko iyon? Ano po? Yayayain sana kita sa isang hapunan. Tinulungan mo ako noong nakaraan, at niligtas mo uli ako ngayon. Hayaan mong makabawi man lang ako. Sige. May alam akong isang ihawan na sobrang sarap. Tara na. Bilis! Napakasarap ng barbecue rito. Halika, umorder ka na. Hindi ako gutom. Kumain ka na lang. Huwag ka nang mahiya sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko kaya hinding-hindi ko iyon makakalimutan. Kaya dapat lang na ilibre kita, kahit isang kainan man lang. Umorder ka na po. Piliin mo na lang ang mga gusto mong kainin. Sige po. Boss, Ano yon? gusto ko nito, at nito. Pati nito, at nito. Lahat yan. Sige po, masusunod. Tara na. Ito ba ang karaniwang kinakain mo? Siyempre hindi po. Hindi ko kayang kumain nito palagi. Kapag naghahanap lang talaga ang panlasa ko, doon lang ako kumakain nito para matakam lang. Ano kayang klasing buhay ang meron siya? Simpleng barbecue lang to. Pero kailangan pang hintaying maglaway bago makakain. Wala naman akong balak maglihim sa'yo. Noong bata pa ako, nagkasakit ang tatay ko. Lahat ng kinikita namin, halos lahat ay napunta sa pagpapagamot niya. Bakit ko ba sinasabi to sa'yo? Hindi ko po kailangan ng awa nyo. Wala yon. Sa totoo lang, hindi rin naman naging madali ang buhay ko. Sa bagay, hindi ko pa nga narinig na may nabanggit kang ibang pamilya maliban sa lola mo. Sila ba? Ay naku. Hindi ba si Gu Xiaoxiao to? Aba, hindi ba si Gu Xiaoxiao ito? Hindi ko akalain na matapos kang layasan ng sigayo ko, ay magiging ganito lang pala ang kahihinatnan mo. Ito ba ang bago mong kinalolokohan? Katulad ng inaasahan? Kagaya mo? Mukha ring pulubi. Bakit mo ako tinitingnan? Ano? Gusto mo bang mamalimos? Lumuhod ka at tawagin mo akong lola. Bibigyan agad kita ng makakain. Ayusin mo ang pananalita mo. Ipinagtatanggol ba niya ako? Nagawa mo akong saktan? Nararapat lang yan sa iyo. Kung hindi mo pa rin aayusin ang marumi mong bibig, sa susunod, hindi lang isang sampal ang matitikman mo. Honey, sinampal niya ako. Huwag kang mag-alala. Mahal,
gagantihan kita. Humingi ka agad ng tawad sa asawa ko. Sa kanya pa talaga? Alam ko na. Iniisip mo pa rin ako, no? Sasabihin ko sa iyo, lumuhod ka na ngayon at humingi ng tawad sa akin, baka sakaling mapagpasensyahan ko pa ang mga ginawa mo. Mahal, Sa marumi mong kamay na yan, lalapitan mo siya? Ikaw na basurang walang alam. Nagawa mo akong saktan. Ngayon din ay tatawag ako ng tao para tapusin ka. Kaya mo ba? Hindi mo ba alam kung sino ako? May gana ka pang hamakin ako. Gusyaw-syaw, walang hiya ka. Mag-sorry ka agad. Dahil kung hindi, Anong mangyayari? ang asawa ko ay ang boss ng Wang Group. Mayroon kaming transaksyon sa Lu Group. Tama. Ang Lu Group ay ang kumpanyang humahawak sa buong ekonomiya ng Huaxia. Sa loob ng ilang araw, yayaman na ako. Kaya lumuhod ka na rito at mag-sorry sa akin. Ano naman kung tungkol sa Lu Group? Kung hindi pa kayo aalis, pagbabayarin ko kayo. Ang pagbaliwala sa akin ay pambabastos sa Lu Corporation. Mga tauhan, turuan niyo sila ng leksyon. Tumayo ka sa likuran ko. Hindi ako madaling takutin. Masamang babae ka. Nagawa mong kumampi sa taong walang silbing iyan. Ngayon, malilintikan kayo sa akin. Xie Yi, sa loob ng 3 minuto, pumunta ka rito sa palengke. Pupunta sa iyo? Wala kang silbi. Kilala mo ba si Xie, si Master Xie? Tama. Sa tingin mo ba, mapapapunta mo rito si Master Xie? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Sa tingin ko, ay sapat na ito. Huwag na nating ituloy ito. Magiging maayos din ang lahat. President Lu po. Ano? President Lu, ano po ang may paglilingkod ko? Nabalitaan ko na ang taong ito ay nakikipagtulungan kay Lu Group. Naimbestigahan ko na, President Lu. Mayroon nga po silang isang napakaliit na negosasyon. Ikansela iyan agad. Masusunod po. Huwag po. Master Xie, pakiusap. Pagbigyan niyo na po ako. Patawarin niyo na po ang pamilya namin. Master Xie, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo kaming idamay. Anong mapapala mo kung magmamakaawa ka sa akin? Bakit mo kasi kinalaban ang taong hindi dapat kinakalaban? Ito. Sir, mahal na sir, palayain niyo po ako. Palampasin niyo na po ang ginawa namin. Maawa po kayo. Masyado akong naging mayabang. Kayo isipin nyo na lang po na isang walang kuwentang basura ang pinalaya nyo. Sino ang kinalaban mo? Ako ba? Xiao, alang-alang, sa ating pinagsamahan noon, patawarin mo na ako. Dati? Sinong may pinagsamahan sa atin? Isa ka lang namang match na inimbitahan ng nanay ko. Anong dati ang pinagsasabi mo? Opo, totoo. Opo, tama po. Masyadong madaldal ang bibig ko. Kung ano-anong kamalian ang nasasabi ko, hindi ko agad nakilala ang isang tulad niyo. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Xiao. Xiao. Hindi naman ako ang namamahala sa pamilya Lu. Kaya anong mapapala mo kung sa akin ka magmakaawa? Xiao, pakiusap. Ilayo na sila rito. Opo. President Lu. Huwag po. Ayoko. Parang awa niyo na. Huwag Huwag po. Huwag. President Lu, may iba pa po ba kayong iuutos? Wala na. Makaalis ka na rin. Teka. Iwan mo ang sasakyan para magsilbi naming ilaw. Sige po. Lu Jinan. Xiao, ang totoo, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Sabihin sa akin? Anong sasabihin mo? Sasabihin mong nilihim mo ang tunay mong pagkatao sa akin? Gusto ko sanang dahan-dahang sabihin sa iyo, pero Lu Jinan, ang itsura mo kapag kinakabahan ay talagang nakakatawa. ano? Bakit?
Huwag mong sabihing naniniwala ka talaga na ikaw si President Lu. Ako naman talaga siya. Tumigil ka nga. Kahit nga $100,000 ay hindi mo mailabas, tapos ikaw pa si President Lu? Huwag ka nang magpanggap. Pero teka, ano ba ang utang na loob sa iyo ni President Lu? Bukod sa pagpapanggap na assistant mo, kailangan ka pa niyang samahang umarte rito. Siya? Nagpanggap na assistant? Ako, Ano pa ba sa tingin mo? Kung hindi lang siguro utang na loob ni President Lu sa'yo, bakit siya magpapanggap na assistant mo rito at sasamahan kang umarte? oo. Totoong may malaki siyang utang na loob sa akin. Gu Xiao, anong ginagawa mo? Ano ang ginawa ko? Gusto ko ngang itanong sa iyo kung ano ang ginawa ni President Chen. Anong problema? Ano ba ang ginawa ko? Alam mo naman talaga na ang boss ng Zhang Group ay isang bastos na matanda. Tapos pinapunta mo pa ako sa gabi ng mag-isa para makipagnegosasyon. Chen Peinan, ano ba talaga ang masamang balak mo? Ano namang balak ang sinasabi mo? Gu Xiao, sa halip, dapat ay ikaw? Anong ginawa mo? At tuluyan nang nalugi ang Zhang Group? Nalugi? Nalugi sila dahil nararapat lang iyon sa kanila. Alam mo ba na ang Zhang Group, sa pakikipagtulungan sa ating kumpanya, ay maraming orders. Alam mo ba iyon? Ang ginawa mong ito ay nagdala sa kumpanya ng malaking lugi. Nagdala ng lugi sa kumpanya? Sa tingin ko, nagdala lang ito ng lugi para sa iyo, President Chen. Iyon ang totoong lugi. Gu Xiao, paninira iyan. Kung naninira man ako o hindi, alam mo ang totoo sa loob mo. Ikaw, Chen Peinan, ginamit mo ang iyong posisyon para sa sariling interes at pinahamak mo ang iyong kasamahan. Mula ngayon, tatanggalin ka na bilang manager at kailangan mong dumaan sa pagsasanay bago namin mapagdesisyonan kung mananatili ka pa. hindi. President Lu, wala po akong ginawa. President Lu, alam ko na po ang pagkakamali ko. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Mag-aral ka uli. O kundi ay, tuluyan ka nang umalis sa Lu Corporation. Opo. Naiintindihan ko na po. At isa pa, Gu Xiao, ayusin mo na ang mga gamit mo. Pumunta ka sa design headquarters at maghandang makilahok sa design proposal na makakasama si Louie. Ano? Ano? Oo. Isa lang siyang baguhan at may record pa siya ng panggagaya. Bakit siya ang makikipagtulungan sa international master na si Louie? Kinu-question mo ba ang desisyon ng pamunuan? Hindi po. Ako, ginagawa ko lang ito para sa lahat ng nasa design department. Pakiramdam ko ay hindi ito patas. Tama siya. Kaming lahat ay nagtatrabaho ng tapat at masikap para sa kumpanyang ito sa loob ng maraming taon. Bakit ang isang baguhang tulad niya ay direktang makakapasok sa headquarters? Totoo yan. Hindi ito patas. Hindi kami sang-ayon. Bakit? Kailan pa naging balewala ang mga sinasabi ko? Dahil hindi kayo sang-ayon. Ganito na lang. President Chen, maglaban tayong dalawa. Kapag nanalo ka, kusang loob akong aalis. Miss Gu, ito ay... Naniniwala akong kaya niya. Sige, President Lu, maging saksi ka sa amin. Sige ba? Siguraduhin mo lang na sa huli, hindi ka aatras. sige. Kaya sa araw na ito, kayong dalawa ay maglalaban. Kung kaninong design ang pinakamaganda, yung makakapagkumbinsi sa isa't isa at makakapagkumbinsi sa lahat. Kung sino ang manalo, siya ang pupunta sa design headquarters. Walang duda, siya ang President Chen. Ang disenyo na ito, Wow! ang inspirasyon na ito, at ang pagkamalikhain ay talagang walang katulad. Sinabi mo pa? Ang ating President Chen ay nakatapos sa isang sikat na universidad sa abroad at nag-aral ng mabuti.
Hindi siya katulad ng kung sino-sino lang o kung sino-sinong ordinaryong tao na pwedeng itapat sa kanya. President Lu, papanoorin lang ba natin sila? Nagtitiwala ako sa kanya. Paano naman sila? Tama na. Pagbigyan na natin siya. Bakit? Nasaan na ang disenyo mo? Bakit hindi mo ito ipakita? Sa itsura niyang iyan, kahit bigyan mo pa siya ng habang buhay, ay hindi siya makakagawa ng kahit anong maganda, di ba? Huwag mong sabihin kanina ka pa riyan, pero hindi ka pa rin nagsisimula. Kung magbibitiw ka na ngayon, magiging maayos pa ang lahat para sa iyo. At makakahanap ka pa ng ibang mapagtatrabahuhan. Ang Lu Corporation namin ay hindi para sa mga taong walang kakayahan. Tama. Hindi nga tumatanggap ng pabigat ang Lu Corporation. Buti naman at alam mo ang lugar mo. Kaya umalis ka na. At huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Maliwanag? Ipapahiya ang sarili. Tingnan mo muna ang sarili mo para malaman mo kung sino ang talagang nakakahiya. Sa tingin ko, ay talagang ayaw mo pang sumuko. Ngayong araw, ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong disenyo. Manager Chen, ipakita mo sa kanya. Ang disenyo ko, mula sa pagkamalikhain hanggang sa konsepto, ay tumutugma sa bagong direksyon ng paglago ng ating kumpanya. Kanina ay parang mabilis lang na sulyap. Pero ngayong tinitingnan ko ng mabuti, ang disenyong ito ay higit pa sa kahanga-hanga. Totoo yan. Ang disenyong ito, sinisiguro ko, na walang higit pa rito sa buong industriya. Sandali lang. At ikaw naman, nasaan ang disenyo mo? Ilabas mo na at ipakita sa amin. Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan itong mabuti. Ano? Paano ito naging posible? President Chen po, Paano itong nangyari? Ikaw ba ang nagdisenyo nito ngayon lang? Oo. Bakit? May problema ba? Sa ganoon kaikling oras, kahit si Master Louie, ay hindi makakagawa ng ganoon kagandang obra. Ang mga bagay na hindi mo kaya ay hindi nangangahulugang hindi kaya ng iba. Sige na. Kung wala na po kayong ibang sasabihin, mauuna na ako sa main office. Sana ay magkaroon pa tayo ng pagkakataon na magkatrabahong muli. Ano sa tingin nyo? Mayroon pa ba kayong gustong itanong? Dahil wala na, maaari na kayong bumalik sa inyong mga pwesto at magtrabaho na. Opo. Gu Xiaoxiao, tandaan mo, hindi kita hahayaang mamuhay ng matiwasay. Supervisor Chen, siya ang bagong designer, na si Xiaoxiao. Maging pamilyar kayo sa isa't isa. Sige. Supervisor Chen, kumusta po kayo? Ako si Gu Xiaoxiao. Kumusta, Xiao? Tawagin mo na lang akong Ate Chen. Sige po. Tungkol sa alin, tayo ang Design Division 2 at kasama ka, mayroon tayong kabuuang 5 miyembro. Iyong nandoon naman ang Design Division 1. Bukod pa rito, ang ating design headquarters ay independenteng unit. Ito ay direktang pinamamahalaan ni President Lu, pero sa ngayon halos walang nakakita sa kanya at ang laging nagpapatakbo ay si Direktor Song. Ngunit umalis siya ngayong araw para sa business trip. Sige, naiintindihan ko po. Salamat Ate Chen. Gising na ang lahat, bumati kayo. Anong ginagawa nyo? Maging aktibo naman kayo. Kumusta po? Kumusta sa inyong lahat? Ako, si Gu Xiaoxiao. Maupo ka. Sige po. Narito na si President Song. Kumusta po, President Song? Tainan, ibahagi mo itong mga regalo sa kanila. Opo. Espesyal ko itong dinala mula sa Australia. Sige po. Heto. Magandang araw po, President Song. Kumusta? Ako si Song Nanchiao, ang Director ng Design Department, at ako rin ang namamahala sa buong departamento ng disenyo. Kumusta po? Ako si Gu Xiaoxiao, ang baguhan dito. Nabalitaan ko na ang lahat mula kay Peinan. Napakagaling mo raw. Tanggapin mo. Ito ay sadyang inihanda ko para sa iyo. Para sa akin? Oo. Ako ang girlfriend ni Kuya Jinan. Nitong mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Simula ngayon, hindi na kita kailangang abalahin pa.
Siya ba? Ang girlfriend ni Lou Jinan? Ibigay mo sa akin. Lahat na lang pinagtritripan ako. Lou Jinan, hayop ka. Anong ginawa ko? May girlfriend ka na. Bakit kailangan mo pang magpakasal sa akin? Ano? Ngayong araw, sa opisina, hiniya ako ng song ng Chiao na iyon. Hayop ka, Lou Jinan. Bukas na bukas din ay makikipaghiwalay na ako sa'yo. Lou Jinan, bitawan mo ako. May ibang babae ka na. Bakit mo pa ako binubulabog? Bitaw! Sabi ng bitawan mo ako. Bitaw, doon ka na sa babae mo. Huwag na huwag kang lalapit sa akin. Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Sabi ng bitawan mo ako. Bitaw! Pakawalan mo ako. Sinong pakikipaghiwalayan mo? Ako? Magsalita ka. Ikaw. Hayop ka talaga. Kailanman ay wala kaming ugnayan. Pero siya mismo ang nagsabi. Guni-guni niya lang ang lahat ng iyon. Gising ka na? Kagabi? Napagod tayo buong magdamag? Gutom ka na ba? Kumain na tayo. Lahat ba ng ito ay ikaw ang nagluto? Oo. Tikman mo ito. Sige. Papasok na ako sa trabaho. Huwag kang magmadali. Ihahatid kita ngayon. Lou. Assistant Lou. President Lou, ang galing ng timing. Bakit nandito ka rin? Oh, nagkataon na dumaan din ako rito. Anong ginagawa mo? Sasakyan ito ni President Lou. Ayos lang po. Papunta rin naman ako sa kumpanya, kaya sasabayan. Sasabayan ko na kayo. Halika rito. Pasensya na po. Medyo malamig lang talaga ang pagkatao niya. Huwag niyo na lang pong pansinin. Hindi po. Ayos lang po talaga. Sakay na kayo. Sumakay ka na rito. Lou Jinan, pwede bang ngumiti ka naman? Nakisakay na nga lang tayo. Bakit ang sungit ng mukha mo? Ayos lang po. Hindi nyo po. Kailangan gawin yan. Tara na, itakbo mo na ang sasakyan. Anong ginagawa mo ba? Huwag kang ganyan parati. Kasi parang ikaw pa ang boss. Sige na. Ngumiti ka naman. Tara na. Sige po. Ate Chen, Oo, ano po ang nangyayari sa lahat? bago ka pa lang, hindi mo pa ito alam. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sa kumpanya nating ito,
Ate Chen, ito ang naka-schedule na oras para sa pakikipagtulungan kay Louie tungkol sa design competition. Maghanda na rin ang grupo ninyo dahil umabot sa 10 milyong dolyar ang bonus. Ate Chen, ganito ito kahalaga. Hindi ba tayo maghahanda? Ano pa ang ihahanda? Dahil nariyan naman si Direktor Song, bakit pa natin sasayangin ang pagod natin? Nakasaad sa business card natin na design department tayo. Tayo ang design department ng kumpanya, pero dahil nariyan si President Song, lahat ng mga disenyo, malaki man o maliit, ay kinukuha na niyang lahat. Kung ganoon, malinaw na pambubuli na ito ah. Wala tayong magagawa, talagang mas magaling siya sa atin. Nagsumikap naman tayo, pero kumpara sa mga disenyo ni President Song, masyado pa tayong malayo. Pinipili ng kumpanya kung ano ang pinakamahusay, kaya wala na tayong magagawa. Kaya, talaga bang wala na tayong gagawin tungkol dito? Huwag ka na ngang mag-abala. Kumpara kay President Song, pagdating sa mga ideya at karanasan, wala tayong sinabi. Bakit pa tayo magpupumilit? Teka lang, hindi nyo naman dapat masyadong pinapaboran ng iba habang minamaliit ang sarili nyo. Xiao, pinapayuhan lang kita. Ang dapat nating gawin ay ayusin lang ang mga sariling tungkulin natin. Ang ibang mga bagay naman, ipaugnayan na lang kay Director Song. Kaya ang pagkakataong ito ay susukuan na lang natin ng ganoon? Hay, napakakulit mo. Ayaw mo talagang sumuko hanggang hindi nabibigo. Ate Chen, hayaan mo siya kung gusto niyang mapagod. Pabayaan mo na lang siya. Huwag mo siyang intindihin. Hay, sa ugali ni Gu Xiaoxiao, hinding-hindi siya susuko ng ganito na lang. Hindi ba ito ang dati kong disenyong hindi natapos? Ang kailangan ngayon ay tapusin ito ng lubusan. Sa wakas ay may pagkakataon na ako para linisin ang pangalan ko mula sa paratang na ito. Direktor, tingnan mo kami. Kuya Jinan, bakit ka na parito? Kuya Jinan, bakit may oras ka ngayong bisitahin ako? Oh, Diyos ko. Boyfriend ba ito ni President Song? Napakagwapo. Totoo iyan. Bagay na bagay sila. Napakagandang pares. Gwapo na nga. Napakmaalaga pa. Dinalhan pa ng pananghalian si President Song. Binibining Song, may asawa na ako ngayon. Kaya rumispeto ka naman. Xiao, kumain ka muna bago mo ituloy ang trabaho. Xiao, siya ba ang asawa mo? Opo, siya ang asawa ko. Ang babaeng ito, nagawa niyang hamakin si Kuya Jinan? Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga kay Xiao. Narito ang munting regalo para sa inyo. Heto po. Salamat po. Para sa iyo. Salamat ha. Salamat. Limitadong edisyon ang bag na ito. Ang tagal ko na itong gusto, kaso masyadong mahal kaya hindi ko mabili. Xiao, ang boyfriend mo, guwapo na, mayaman pa. Masyado niyo po akong binubola. Wow. Anong ginagawa mo? Bakit ka gumastos ng ganoon kalaki para lang sa mga mamahaling bag? Huwag kang magpanggap dito na mayaman ka kahit hindi naman. Wala kaming perang pambili niyan. Peke lang ang mga iyan, hindi naman mahal ang mga iyan. Kapag nalaman nilang peke iyan, mas nakakahiya. Huwag kang mag-alala. Ang mga bag na ito, pati ang gumagawa niyan, ay hindi malalaman ang pagkakaiba. Talaga? Bilihan mo rin ako ng isa. Sige. Go Xiao. Matapos mong tangkaing agawin si Kuya Jinan, pagbabayarin kita sa ginawa mo.
Ano? Xiao Xiao? Ikaw ba ang nagdisenyo nito? Oo. Eksakto lang, Ate Chen. Gusto ko rin sanang ipatingin ito sa'yo. Grabe, napakagaling nito. Ang konsepto nito, ang estilo, lampas-lampasan ito sa nanalo noong taong iyon. Sa disenyong ito, kayang-kaya mo itong gawin mag-isa. Ate Chen, nais ko pa rin na ang lahat ay makasali ng sama-sama. Xiao Xiao, dati ay minamaliit kita. Hindi ko inasahang ganito ka pala. Xiao Xiao, kung sakaling kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mag-atubiling magsabi. Sige, sa susunod, maaaring kailanganin ko ang tulong ninyong lahat. Sabay-sabay tayong magsumikap. Galingan natin, laban! Nagpapanggap lang siya. Nakakasuka talaga. Ano ba ang nadisenyo niya? Bakit isa-isa silang lahat ay tila tuwang-tuwa? Huwag kang mag-alala, President Song. Hindi makakagawa iyan ng anumang maganda. May record na iyan ng pangungopya. Ano? Siya ang nanalo noong taong iyon sa Luana Award. Pero dahil sa pangungopya, tinanggalan siya ng titulo. Hangal ka. Bakit hindi mo sinabi agad? Halos lahat sa loob ay alam na ang nanalo noon ay napagbintangan lamang. Naglakas loob ka pang maliitin siya. Isa lang siyang baguhan na walang karanasan. Paano siya maikukumpara sa inyo, President Song? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kunin mo ang mga disenyo nila. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Gu Xiao Xiao, at sa pakikipag-agawan sa akin sa lalaki, maghanda ka nang para matalo mo sa aking mga kamay. Kuya Jin-an, Lumayo ka sa akin. Kuya Jin-an, bakit ba ang sungit mo sa akin? Siguradong hindi pa niya alam ang pagkatao mo, di ba? Isipin mo, kapag sinabi ko sa kanya, hulaan mo, magagalit kaya siya, at iiwasan ka na? Huwag mong subukan. Anong ginagawa mo? Xiao Xiao. Xiao Xiao, makinig ka sa paliwanag ko. Ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Hindi iyon ang iniisip mo. Yung babaeng iyon kanina. Siya ay. Importante pa ba kung sino ang babaeng iyon? Hindi. Bakit ang hirap mong kausapin? Oo, talagang mahirap akong kausapin. Kung mas matino siyang kausap, sa kanya ka pumunta. Aagawan mo ako ng lalaki? Sa itsura mong iyan? President Lu, anong nangyayari? Bakit po kayo sobrang galit? Nakakainis ang babaeng iyon. Sinabi ko na sa kanya na wala akong ginagawang masama. Sa tindi ng galit nyo, posible kayong mahal nyo na siya talaga? Wala ka na bang magawa sa buhay? President Lu, tapos na po ang oras ng trabaho ngayon. Xie Yi, Anong nangyayari sa inyo? Nanikaw ang mga design natin. Ano? Kaninang umaga, noong binuksan ko ang computer, ang mga design natin, lahat ay nabura na. Ganoon din sa kanila. Paano naman ang CCTV? Tiningnan na ba ang CCTV? Kasalukuyang inaayos ang CCTV kagabi, kaya wala kaming nakita. Inaayos? Kung kailan pa nasira, sa mismong oras pa na ito? Mukhang may gustong manabutahe sa atin. Napakasama talaga nito. Kung malalaman ko lang kung sino ang may gawa nito, tiyak na papaparusahan ko siya. Totoo yan. Sino ang gagamit ng ganitong maruming paraan? Hindi ito ang tamang oras para magalit. Dapat na nating maipasa ang mga design bukas. Kung uulitin natin ang trabaho ngayon, siguradong hindi tayo aabot. At isa pa, dahil ninakaw nila ang mga design natin, posibleng ipakita nila iyon sa exhibition bukas. Kapag naglakas loob silang gamitin iyon, ay lintik lang ang walang ganti sa kanila, napakawalang hiya nila. Naglakas loob talaga silang magnakaw. Siguradong hindi rin sila matatakot na gamitin ang mga ito. Aba, anong nangyayari dito? Umaga pa lang, mukhang galit na kayong lahat. Huwag mong sabihing hindi niyo magawa ang design, kaya nag-aaway kayo dyan? Heto ang registration forms niyo. Naglakas loob talaga kayong mag-register? Nandito naman ang President Song. Bakit kailangan niyo pang magpagod?
Hindi mo naman pwedeng sabihin yan. Dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng pamunuan, hindi naman natin sila pwedeng pigilan. President Song, sa lahat ng kilos mo, maaring sobra ka na, pero huwag kang maging bastos. Walang hiya. Pinasiraan mo ng walang dahilan ang amo mo? Gusto mo na bang mawalan ng trabaho? Ganyan dapat. Lumugar ka sa tamang kinalalagyan mo, para naman may makain ka pa rito. Oo? Oo nga pala. Hindi mo pa yata alam ang tunay na pagkatao ni Kuya Jinan, di ba? Siya lang naman ang ng Lu Group na si Eldest Master. Ang susunod na tagapamahala ng Lu Group. Anong pinagsasabi mo? Matagal na niyang inililihim ito sa iyo dahil natatakot siyang baka habulin mo ang kanyang katayuan at yaman. Siya ang pinakatinitingalang binata sa lungsod at hindi kung sino-sino lang na. Karaniwang tao ang babagay sa kanya. President Lu, pakawalan mo na po ako. Nagkamali po ako, President Lu. President Lu, Umakyat ka na rito. Gu Xiao. Ang tanga mo talaga. Lu Group Eldest Master. Lu. Jin. Anan. Xiao, anong nangyari sa iyo? Ano ang sinabi ni President Song? Xiao, anong problema? Ate Chen, wala ito. Magpatuloy na tayo sa trabaho. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Maayos lang ako. Kung iniisip nilang magagamit nila ang paraang ito para pabagsakin ako, talagang minamaliit nila si Gu Xiao. may nangyaring masama, President Lu. Ang mga disenyo ni Madam, lahat ay nawawala. Ano? Ano ba talagang nangyari? Nitong umaga lang, pagdating ng mga tauhan mula sa pangalawang departamento ng disenyo, ang mga draft ng disenyo ni Madam ay biglang naglaho na lang. Mag-imbestiga ka na ngayon din. Masusunod po. Teka lang. Siya. Kamusta siya? Bumalik na po siya agad sa trabaho. Kailangan ko bang tawagin siya rito? Wag na. Sige, gawin mo na ang trabaho mo. Opo. Xiao. Bakit mo ito? President Lu, yung utang ko sa iyo, babayaran kita sa lalong madaling panahon. Lahat alam mo na? Hindi na mahalaga kung alam ko man o hindi. Xiao, hayaan mong magpaliwanag ako. Sa totoo lang, nun ko pabalak na. Tama na, President Lu. Hindi ko hinahabol ang yaman mo, at lalong hindi ang posisyon mo. Xiao. Saan ka pupunta? Xiao? Bukas na ang araw ng eksibisyon at ang pagpasa ng gawa. Kaya kailangang maging alerto ka. Huwag na huwag mong hahayaan na magkaroon pa ng anumang pagkakamali. Huwag kang mag-alala, President Song. Isang araw na lang ang natitira. Kahit si Master Luis pa ang dumating, wala na siyang magagawa pang magandang gawa. Lalaban ka sa akin? Isang grupo ng mga walang saysay na tao. President Song, ang kakayahan niyo po ay kitang-kita na nating lahat, kaya huwag mo na silang intindihin. Halika kayo, makinig kayo sa akin. Magpapasa na tayo ng mga gawa bukas,
At kung uulitin pa natin ngayon, siguradong hindi na tayo aabot. Kaya kung gusto nating manalo sa kompetisyon bukas, kailangan nating gumamit ng ibang diskarte. Gaya nito, pwede nating simulan ng ganito. Mubisa kaya ito. Subukan na lang natin. Master Louis, tuloy po kayo. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ang madam? Balita ko ang kumpanya nyo ay napakatapat sa hangarin nyo. Nahanap nyo raw ang designer na matagal ko nang gustong makita. Opo, para makipagtulungan sa inyo, sinadya naming hanapin ang disenyo na nagustuhan nyo noon. Mabuti. Xie Yi. Si Vice Chairman Wang at si Designer Gu ay nasa daan pa rin. Anong nangyayari? Napaka-importanting bagay tapos may late kayo. Opo, magpapadala na po ako ng hahanap sa kanila. Master Louis, pasensya na po talaga. Ang sa amin kasi, Parang si Designer Gu ay hindi na makakarating ngayong araw. Tungkol naman sa gawa na iyon, nagawa ko na ito ng perpekto. ano? Dahil kay Designer Gu noon at ang eskandalo sa pangungopya, ngayon ay nahihiya siyang humarap sa inyo, Master Louis. Kaya naman para sa disenyo na ito, mula ito sa aming departamento na ginawa namin ng mag-isa. Oh, bakit hindi mo pa ipakita ang iyong disenyo para ito ay masuri ni Master Louis? Naku, ang obra na ito ay talagang napakahusay. Kahit pa ako ay marahil hindi makakagawa ng ganito kahusay na likha. Master Louis, sobra naman po ang papuri ninyo. Marami pa po akong kailangang matutunan mula sa inyo. Tunay na mahusay ang mga kabataan ngayon. Master Louis, ngayon po ay satisfied kayo sa obrang ito? Paano na ang kooperasyon natin para sa susunod na 3 taon? Ang kontratang ito, hindi ko pa ito pwedeng pirmahan sa ngayon. Bakit po? Master Louis, hindi po ba nagustuhan nyo ang obrang ito? Masyado itong perpekto, pero kulang ito sa isang. Bagkus, kulang ito ng kahit konting buhay. Tama, kulang sa buhay. Oo, ang buhay ng likha. Paano mo nalaman iyon? Dahil isa itong obra na hindi pa tapos. Humingi po ako ng pasensya sa inyong lahat. Dahil sa bago naming disenyo, ay nagtagal ng kaunti, kaya nahuli po ako sa pagdating. Sinasabi mong hindi pa tapos ang gawang ito. Pero kanina, ang designer na ito, sinabi niya na ang team nila ay nagbuhos ng hirap at pagod para lang matapos ang disenyong ito. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Gu Xiao, ano ba talaga ang balak mo? Napakapahalaga ng pulong na ito ngayon. Palalampasin ko pa ang pagkahuli mo, pero bakit kung ano-ano ang pinagsasabi mo rito? Kung nagsisinungaling man ako, alam mo ang totoo sa loob mo. Master Louis, tingnan niyo po rito. Ito ang gawa ng team namin. Wala kang silbi. Kahit ganito kaliit na bagay hindi mo magawa. May diferensya ang disenyo. Bakit mo nagawang dalhin iyan dito? Hindi ko rin po alam. President Song. Wala kang kwentang tao. Ganyan pala ang hitsura niyan. Ang konsepto mo para sa disenyong ito ay napakalinaw. Sinasabi mo bang, ikaw talaga ang designer mula noong mga nakaraang taon? Opo. At ngayon po, may dinala pa ako para sa lahat, isang panibagong obra. Napakabuting balita niyan. Eto. Seryoso ba yan? Gu Xiao? At ang ganitong klaseng obra, ay may gana ka pang ilabas para lokohin ang sikat na si Louis? Niloloko mo lang kami. Ang ganitong obra ay hindi nararapat ipakita sa publiko. Akala ko pa naman may maipapakita kang maayos na gawa. Nagkamali pala ako ng pagkilala sa iyo. Kung maayos o hindi, ay hindi ikaw ang magsasabi. Vice Chairman Wang, dahil sa mga katulad niyang naninira sa atin dito sa kumpanya, hindi ko nananaising manatili pa. Lumayas ka na dito. Huwag mo kaming hiyain dito. Ilabas niyo siya ngayon din. Xiao? Hindi bale sa ngayon? Susubok na lang tayo muli? Umalis muna tayo rito? Tunay ngang naging walang hiya na siya ng husto. Guardia. Ilabas niyo siya. Napakahusay. Ang galing.
Tunay ngang napakahusay nito. Talagang napakahusay. Master Louis, ang disenyo na ito. Ang galing. Napakahusay talaga. Tignan nyo ito. Ang obra na ito ay dinisenyo sa paraang napakasimple, pero sa kabila ng pagiging simple nito, makikita ang matinding karektan. Masasabi ko po na kapag nailabas na ang obrang ito, siguradong mabibigla ang buong mundo. Sige po, basta magustuhan niyo po. Kumusta naman po ang tungkol sa kontrata? Pipirma ako ngayon na mismo. Pero hinihiling ko na sa 3 taon ng kontratang ito. Gusto ko na siya ang makakatrabaho ko sa lahat ng proyekto. Sige po, walang problema rito. Designer Gu, mayroon ka bang naging problema? Ang makatrabaho ang isang tulad ni Master Louis ay isang malaking karangalan para sa akin. Magaling. Sasabihan ko mamaya ang HR na ibigay sa iyo ang sahod ng pinakamahusay na designer sa merkado. Tataasan ko ang sahod mo. Vice Chairman Wang. Para sa disenyong ito, lahat naman kami ay may naitulong. Sakto, kayong lahat ay bibigyan ko ng dagdag sahod. Xiao, narinig mo ba? Kasama tayo rito. Kung wala ng problema, pumirma ka na lang po dito. Hindi pwedeng pirmahan ang kontratang iyan. Designer Song, Hindi pwedeng pirmahan ang kontratang ito. Designer Song, nawawala ka na ba sa sarili? Kung magpapatuloy ka pa sa panggugulo, lumayas ka na rito sa Lu Corporation. Vice Chairman Wang, hindi ako nawawala sa sarili. Hindi dapat pirmahan ang kontratang ito. Napakahirap nating nakuha ang pagkakataong makipagtulungan sa Master Louis. Huwag mong sayangin. Great Designer Song. Gusto ko lang itanong. Bakit ayaw mong pirmahan ang kontrata? Bakit? Dahil hindi ka karapat-dapat. Vice Chairman Wang, Master Louis, mga ginoo at ginang, marahil ay hindi niyo pa alam. Ngunit ang babaeng ito ay punong-puno ng eskandalo. Ang dating disenyo niya ay nakuha lang niya sa panggagaya. Ikaw, paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Alam ng lahat na siya ay pinagbintangan lamang noon. Paano mo nasasabing nanggaya siya? Hindi iyan ang totoong nangyari. Tingnan ninyo ito. Nagsusumamo po ako, tulungan niyo po ako, sabihin niyong napagbintangan lang ako. Basta't pumayag po kayo, gagawin ko ang lahat. Hindi lang siya nanggagaya, kundi maging ang pribado niyang buhay ay napakagulo. Ang taong tulad niya ay hindi kailanman karapat-dapat na makipagtulungan sa Master Louis. Gu Xiao, dahil sa video na ito, kahit sino pa ang dumating para magligtas sa iyo, hinding-hindi ka na matutulungan. Designer Gu, pakiwanag mo sa akin ng maayos ang lahat ng ito dahil kung hindi, hindi na ako makikipagtulungan sa Lu Group. Huwag naman po, Master Louis. Gu Xiao, ipaliwanag mo na ito agad. Wala akong dapat ipaliwanag. Lalabas din ang katotohanan. Wala ka nang masabi, hindi ba? Ang isang taong kasing dumi mo ay walang lugar sa mundo ng disenyo. Ngayong araw, iminumungkahi ko na tuluyan na siyang paalisin sa industriya para malinis ang ating hanay. Paalisin siya? Wala kang kakayahan para gawin iyan. Ipaban siya. Sa tingin ko, wala kang kakayahan na gawin iyan. Asawa ko? Ayos ka lang ba? Ano? Asawa siya ni President Lu? Hindi halata, ha? Bakit? Siya na isang masamang babaeng may record ng panggagaya? Bakit karapat-dapat siya sa pagmamahal ni Kuya Jin-an? Bakit? Sinasabi mong nanggagaya siya. Kung gayon ay tingnan mo ito. Si Yi. Ginamit ang AI sa pagpalit ng mukha at gumawa ng video para siraan ang kasamahan sa trabaho. Hindi ko inaasahan to. Song Nanchao, ano ba talaga ang balak mo? Hindi ako. Hindi ako. Si Yi, itutuloy. Paano mo naman? Ipapaliwanag ang mga ito? Hindi ako. Hindi ko ginawa iyon. Kuya Jinan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Siya iyon. Siya ang nag-utos sa akin. May atraso siya kay Gu Xiao, kaya niya iyon ginawa. Walang kinalaman ang sarili ko rito.
Hindi. President Song, hindi ganoon ang nangyari. Ang bilis mo naman maghanap ng mapagbibintangan. Talagang hindi ka aamin hanggang hindi ka napaparusahan. Ate Chen, ipakita ang ebidensya. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo, ang Luana Award na ito, kapag hindi ko ito nakuha, walang pwedeng kumuha nito. Kung ganoon, anong maipaliliwanag mo rito? Hindi mo akalain, di ba? Na noong mga panahong iyon ay palihim na nag-record ng video ang taong iyon. Sa anong karapatan? Gu Xiaoxiao, simula pa noong bata, ay palagi na akong nagsisikap, kaya bakit ang malaking parangal na ito ay hindi napunta sa akin? Anong karapatan? Dahil sa masamang ugali mo at dahil sa mapagpanggap mong pagkatao, hindi mo kailanman deserve ang parangal na ito. Ang walang hiyang ito, pagbabayarin kita. Song Nanchao, iniisip ko pa rin ang dami ng taon na inialay mo para sa kumpanya, basta't humingi ka ngayon ng tawad kay Xiao Xiao at aminin ang iyong mga pagkakasala, ay maaari pa kitang mapagbigyan. Mapagbigyan? Lu Jinan, simula pa noong bata tayo. Palagi na lang akong nakabuntot sa iyo, na parang isang aso, umaasang lilingon ka man lang sa akin. Ginawa mo ba iyon? Bakit ganoon? Isa lang siyang bigla ang sumulpot, ang masamang babaeng iyon, na wala namang maipagmamalaki. Bakit siya pa ang nakasama mo? Bakit? Pasensya ka na at talagang pinagplanuhan mo ang pag-frame sa akin. Pero nakapanghihinayang. Ang kasal namin ni Lu Jinan ay isa lamang transaksyon. Ano ang sabi mo? Nagpakasal ako sa kanya dahil ito ang gusto ni Lola para sa amin. At sakto namang kailangan ko ng perang panagip buhay. Kaya naman, ang pagsasama namin bilang mag-asawa ay isa lamang usapan. Tama? Tama ang sinabi niya. Hindi. Hindi iyan totoo. Niloloko niyo lang ako. Hindi maaaring maging totoo yan. Xia Yi, ipag-utos mo dahil si Chen Peinan ay nanggipit ng katrabaho, i-blacklist siya sa buong industriya. Hindi huwag, President Lu. Makinig ka sa paliwanag ko. Patawarin mo ako? Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nagsusumamo ako sa iyo. Bitiwan mo ako, nagkamali ako. Bitawan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Para naman sa iyo, hintayin mo na lang ang parusa ng batas. Kuya Jinan, hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Bakit hindi niyo pa siya ilayo? Anong hinihintay niyo pa? Titingnan ko lang kung sinong mga ahas na hawakan siya. Sister Nanchao, okay ka lang ba? Jin Zhao, Huwag kang mag-alala, Sister Nanchao. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang saktan kanila. opo. Second young master, bakit po kayo nandito? Kung hindi pa ako dumating, hahayaan ko na lang ba kayong saktan si Sister Nanchao? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Sa loob ng kumpanya, nilinlang niya ang kaniyang kasamahan, at sa labas naman, nagbayad siya para manuhol at manira ng iba. Batas na ang nilalabag niya. Wala akong pakialam. Lu Jinan, ngayong araw, hanggat nandito ako, wala sa inyo ang maaaring sumaktan sa kaniya. Lu Jinan, hindi ikaw ang nagpapatakbo ng Lu Group. Buhay pa si Papa, kaya huwag mong isiping kontrolado mo ang lahat. Lu Jinzhao, itigil mo na ang panggugulo na ito. Alis na tayo. Subukan niyo lang, Xi Yi. Tumabi kayong lahat. Lu Jinan, huwag ka namang sumobra. Jin Zhao, hindi ito kasalanan ni Kuya Jinan. Ang babaeng ito ang dahilan. Siya ang nag-udyok nito. Ikaw ba ang babaeng napangasawa ni Lu Jinan? Tama ka, ako nga. Paalisin niyo na kami agad, kundi ay magpapakita ako ng dahas. Bukas naman ang pintong iyan, hindi ko naman kayo hinahadlangan. Kung hindi mo sana sinulsulan si Lu Jinan, pipigilan niya ba kaming makalis? Ako, uudyok sa kanya. Masyado mo yata akong minamaliit. Sino ba siya? Ang kagalang-galang na Lu Group na si Young Master Lu. Ang tagapagmana ng Lu Group, ano ba lang ako kumpara sa kanya? Bakit ko naman siya maiimpluwensyahan? Hindi ba asawa ka niya? Hindi ako karapat-dapat sa kanya.
Paalisin niyo na kami ngayon din. Wala na akong gaanong pasensya. Lu Jinzao, bitawan mo siya. Aba, marunong ka na rin palang mag-alala. Paalisin niyo na kami agad. Sige. Basta't bitawan mo lang siya, hahayaan ko na kayong makaalis. Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Lu Jinan, may lakas ka ng loob na saktan ako? Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa kanya. Hinding-hindi. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Tigil na yan, Lujinan. Kapatid mo siya. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo na siya. Ayusin niyo po ang pagpapalaki sa anak niyo. Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nakukuha talaga ng kuya mo na dahil sa babaeng yan ay saktan ng sarili niyang kapatid. May katarungan pa ba rito? Mga kasamahan ko sa trabaho, tingnan niyo ang ginagawa nila. Wala na talagang hustisya. Gusto mo ba talagang magkaroon ng katwiran? Sige. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang katarungan. Sino ka sa akala mo? Wala kang karapatang magsalita rito. Asawa ko siya. Sasabihin mo pa rin bang wala siyang karapatan? Mahusay. Ikaw palang masamang babae ka, ang sumisira sa relasyon ng dalawang magkapatid. Kahit sino riyan, paalisin niyo ang walang hiyang babaeng ito. Bingi ba kayo? Sabi ko paalisin niyo ang walang hiyang yan agad. Mabuti pang kontrolin mo ang pananalita mo. Kapag ininsulto mo pa siya ulit, huwag kang magrereklamo kapag hindi na kita nirespeto. Nanay mo ako. Gagawin mo ba talaga ito sa akin? Para lang sa ibang tao. Matagal nang wala ang nanay ko. Jinan, Ayos lang ako. Lumayas kayo rito ngayon din. Ayoko na kayong makitang muli. Dito sa Lu Group. Umalis na kayo. Pasensya na po, Master Louie. Nahiya tuloy ako sa inyo. Wala iyon. Bawat pamilya naman ay may kani-kanyang problema. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po sa pag-unawa nyo. Ngayon, maaari na ba na pirmahan ang kontrata? Isang karangalan po na makatrabaho kayo. Umaasa ako na sa hinaharap, mas marami pa akong makikitang magagandang gawa mula sa iyo, Designer Gu. salamat po, ipagpapatuloy ko po ang pagbubuti. Naniniwala rin ako na itong ginagawa nating proyekto ay magbubunga ng isang napakahusay na obra. Napakaganda nitong partnership. Ikinalulugod ko po itong partnership. Mabuti. Xiao Xiao, mag-antay ka muna. Xiao Xiao, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko talaga sinadyang itago sa iyo. Gusto ko na sanang magtapat sa iyo noon pa. Kaso nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaya hindi ako makahanap ng tamang pagkakataon. Lu Jinan, ang totoo, ang ikinagagalit ko, ay hindi dahil sa itinago mo ang katotohanan. Talagang ayaw na ayaw ko lang na may taong basta na lang nang huhula tungkol sa akin. Xiao Xiao, alam ko nang nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Sige, sabihin mo muna. Ano ba ang naging pagkakamali mo? Mali ang ginawa kong paghusga sa iyo. At mas lalong hindi dapat naglihim sa iyo. Tsaka, hindi ko agad nasabi. Sa iyo ang totoo kong pagkatao. Ano pa? Meron pa. Kailan lang yun ah? Nakalimutan mo na agad. Kailan lang noong hinalikan mo ako? Lu Jinan, ano ba ang ginagawa mo? Gu Xiao Xiao, walang hiya ka. Nawala ang lahat sa akin dahil sa iyo. Anong karapatan mong maging ganito kasaya ngayon? Anong karapatan mo? Ngayon, tatapusin na kita ngayon din. Diyan ka na lang. Xiao Xiao, magpakasal ka sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba at kasal na tayo? Seryoso ako. Xiao Xiao, magpakasal ka sa akin
at maging tunay ko silang asawa. Opo. Iwas, dali. Lu Jinan. Lu Jinan, kamusta ka? Ano ang nangyari? Maayos ka lang ba? Xiao Xiao. Lu Jinan! Lu Jinan, huwag mo naman akong takutin. Lu Jinan. Sa labas muna po maghintay ang mga kapamilya. Madam, Kasalanan ko ito. Dahil sa akin ang lahat. Bakit ba kailangan ko pa siyang makapagtalo? madam. Paano mo nasabing kasalanan mo iyon? Malakas ang kapalaran ni President Lu. Walang mangyayaring masama sa kanya. Bukod doon, ang mga doktor dito sa loob ay ang mga pinakamagaling sa bansa. Oo. Tama ka. Walang masamang mangyayari. Hello po, Lola. Hello, Xiao Xiao. Kumusta na kayo ni Jin An lately? Lola. Patawad po. Hindi ko po naaalagaan nang mabuti si Lu Jinan. Napuruhan siya ng husto at kasalukuyang ginagamot pa sa operating room. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Lola, hintayin niyo po ako. Hintayin niyo ang pagbabalik ko para sa mga detalye. Huwag kang matakot, Xiao Xiao. Magbubuk na si Lola ng tiket para makauwi agad ng bansa. Ako. Ang kawawang si Jin An, bakit ang lupit ng tadhana sa kanya? Masyado pang maaga para mawala siya. Hindi pa siya wala. Bakit ka umiiyak dyan? Kawawa naman ang anak ko. Napakabata mo pa para mawala. Paano na ako mabubuhay niyan? Hindi pa naman siya wala. Bakit ka ba umiiyak? Ano? Buhay pa? Madam, nagkaroon lang po ng kaunting sugat si panganay na senyorito. Ang ginagawa niyo pong ito ay parang sobrang nagmamadali yata. Hindi ba't sabi ay hindi na siya makakaligtas? Anong balak ninyong gawin? Huwag na kayong magkunwari na parang nag-aalala pa kayo. Walang hiya kang babae ka. Kung hindi dahil sa iyo, bakit nasaktan si Jin An? Papatigilin kita ngayon din. Itigil mo na yung masama mong balak. Kapag sinubukan mo uling saktan si Lu Jinan kahit isang beses, huwag kang magreklamo kung parusahan kita. Shiyi, ilabas na sila. Madam, second young master. Halina po kayo. Maghintay ka lang. Hinding-hindi kita hahayaang makalusot sa ginawa mo. Lu Jinan, pwede bang gumising ka at tingnan ako? Hindi ko pa nga nasasabi sa iyo na gusto kita. Gumising ka naman at tingnan mo ako, sige na? Lu Jinan. Lu Jinan. Magandang araw. Oras na para sa check-up. Doktor, kailan po siya magigising? Binigyan ko siya nito, kaya magigising na siya agad. Sino ka? Ano ba ang itinuturok mo sa kaniya? Umalis ka sa daan. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang gagawin mo? Kung sino ako, ang taong tatapos sa kanya. Lu Jinzao? Ikaw pala iyan. Tulong. Saklolo. Tulungan niyo ako. Bitawan mo ako. Kahit anong sigaw mo pa, walang lalapit sa iyo. Kanina ko pa pinalayas ang lahat. Walang hiya ka. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Kundi, humanda ka sa akin. Dahil nakilala mo na rin lang ako, isasama na kitang mawala. Dahil nakilala mo na ako, sumabay ka na lang sa kaniyang mawala.
Kahit na matapos ako, hindi ko hahayaang saktan mo siya. Dahil iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita sa hiling mo. Tigil. Hinto. Xiao. Maayos ka lang ba? Ha? Maayos lang po ako. Lola. Lola, patawad po. Nako. Sinabi na sa akin ni Xie Yi ang nangyari. Hindi mo ito kasalanan. Huwag kang mag-alala, Xiao. Dito ay mayroong pinakamahusay at pinakabagong teknolohiya sa buong mundo pati na ang mga doktor. Si Jin An ay magiging maayos din. Xiao. Jinan. Xiao. Gising ka na? Kumusta na ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang masakit o kahit anong hindi komportable? Dali tawagin niyo ang doktor. Ayos lang ako. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Huwag kang mag-alala, Xiao. Lahat ng naglakas loob na hamakin ang mahal kong apo ay isa-isa kong pagbabayarin. Kahit sino pa man siya. Lola, ang tungkol sa bagay na ito, hayaan niyo na po na ako na mismo ang umasikaso. Matanda na po kayo. Huwag niyo na po masyadong isipin ito. Ganyan na ang kalagayan mo. Pero nagmamatigas ka pa rin? Sa mga sarili kong problema, kaya ko na itong gawan ng paraan. Sige na nga. Hayaan muna natin silang magsaya ng ilang araw. Mabuti! At gising na si President Lu, wala na pong dapat ipag-alala sa kalagayan niya. Kaya lang, dahil hindi pa magaling ang sugat sa binti niya, mukhang kakailanganin muna niyang gumamit ng wheelchair sa loob ng ilang panahon. Sige po. Salamat sa Diyos. Xiao. Mabuti naman, salamat sa Diyos. Xiao, gising ka na po. Anong nangyari sa akin? Bakit niyo po ako tinitingnang lahat? Ano po bang problema? Buntis ka. Hindi mo ba alam? Ano? Buntis? Ito kaya ay dahil sa... Apo, Xiao. Ano bang gusto mong kainin? Sabihin mo lang kay Lola. Ako ang bahalang magpahanda. Lola, wala naman po akong espesyal na gustong kainin. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ang pamilya natin, sa lahat ng bagay, ay hindi nauubusan ng pera. Kaya kung anong gusto mong kainin, ipag-uutos ko na ihanda agad iyan para sa iyo. Lu Jinan. Bakit? Lola, tingnan niyo po siya. Balatan kita ng mansanas, Apo. Go, Xiao. Ang lahat ng ito dapat ay sa akin. Bakit kung sino pang nahuli, siya ang nagtagumpay? Hinding-hindi ko ito palalagpasin. Anong balita? Go, Xiao. Buntis ang masamang babaeng iyon. Ano? Hindi natin siya maaaring payagang maitama ang bata. Hanggat wala pa si Senyor at hindi pa niya alam ang tungkol dito. Tita, simula nang dumating ang masamang babaeng iyon, nagkagulo na ang lahat. Kapag nawala na siya, mawawalan na rin ng pag-asa si Lu Jinan. Sa oras na iyon, Pamilya Lu, hindi ba't ikaw na ang masusunod? Tama ka. Maraming problema ang dahil sa masamang babaeng iyon. Kapag nawala na siya, mas mapapadali ang pagparusa kay Lu Jinan. Xiao, magpahinga ka na muna. Huwag kang masyadong magpagod. Hindi naman ako ganoon kahina, no? Sabi nga ng doktor, dapat kitang isama sa paglalakad-lakad para makatulong sa paggaling mo. Xiao. Kapag gumaling na ako, magpakasal na tayo. Ibibigay ko sa'yo ang pinaka-ingranding kasal. Kung ano ang gusto mo. Lu Jinan, bakit ang hilig mo pang manamantala? Xiao,
Kapag gumaling na ako, bumawi ka na lang sa akin. Lu Jinan, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. bitawan mo ako. Xiao Xiao. Bitawan mo sabi. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jinan, gising ka na? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Lola, nasaan si Xiao Xiao? Nasaan po siya? May ipinadala na akong tao para maghanap. Xie Yi. Xie Yi. President Lu, I-lockdown nyo agad ang lahat ng labasan sa kabisera. Ano man ang mangyari, hanapin nyo ang kinaroroonan ni Xiao Xiao. masusunod po. Jinan, huwag kang masyadong mag-alala. Siguradong magiging maayos ang lahat kay Xiao Xiao. Maayos? Sa susunod na buhay na lang. Ikaw, Song Nanqiao, anong ginagawa mo rito? Song Nanqiao? Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Siyempre, tinapos ko na siya. Song Nanqiao, huwag kang magkamali. At bakit naman hindi? Lu Jinan, kung naging handa ka lang sana noon na tingnan man lang ako, hindi sana siya naging ganyan ngayon. Song Nanqiao, ikaw, Lu Jinan, gusto ko talagang makita. Ang galit mong iyan habang wala kang magawa. Hindi ba't mahal na mahal mo siya? Kaya naman, sisirain ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Hayop ka. mangahas ka lang. Xie Yi. Xie Yi, Xie Yi. President Lu, Dakpin siya. Kapag hindi nyo napaamin ang bibig na iyan, kung nasaan si Xiao Xiao, sisiguraduhin kong wala na kayong trabaho. masusunod po. President Lu, Xiao Xiao, nasaan ka ba? Lu Jinan, hindi mo inakalang ako ito, di ba? Lu Jinsao? Anong ginawa mo sa kanya? Wala naman. Pero mamaya lang ay hindi na natin masabi. Anong gusto mong mangyari? Hindi nga nagkakamali ang kuya ko. Napakatalino. Gusto kong sukuan mo ang Lu Group. Kundi, Sige, papayag ako. Basta huwag mong saktan si Xiao Xiao. Ang Lu Group ay nasa sa iyo na kung anong gagawin mo. Lu Jinsao, ang tanga mo. Hinahayaan mong manatili si Gu Xiao Xiao. Sa tingin mo ba ay makukuha mo pa ang Lu Group? Tanga. Ang tanga mo, Lu Jinsao. Pero dapat masigurado ko na ligtas si Xiao Xiao. Kundi, Lu Jinsao, alam mo ang kaya kong gawin. sige, basta sukuan mo ang karapatan sa mana sa Lu Group, hindi ko nagagawa ng masama ang babaeng iyan. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan. Bukas ay dapat makita ko na ang balita tungkol sa pagsuko mo. Pagdating ng oras na iyon, kapag hindi mo pinalaya si Xiao Xiao, hindi kita mapapatawad. Lu Jinan, huwag. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Tumahimik ka. Hello? Hello? Xie Yi, ipagbigay alam sa lahat, magdaos tayo ng press conference. Opo. Jinan, tapat mo bang susukuan ang karapatan mo sa mana? Basta't ligtas si Xiao Xiao, baliwala ang karapatan sa Lu Group. Mahusay talaga ang pag-iisip nyo. Kung hindi, baka halos nahulog na ako sa bitag ng babaeng iyon. Gagamitin niya pa ang ibang tao para kalabanin ako? Ang taktikang iyon. Masyadong pa siyang hilaw para doon. President Lu, biglaan kayong nagpatawag ng isang news conference? Mayroon po bang malaking anunsyo? Mayroon nga po akong mahalagang bagay na dapat i-anunsyo sa lahat. Ano po ba ang balitang ito at mukhang napakabiglaan? Kaya ko kayo. Pinapunta rito sa araw na ito ay dahil gusto kong sabihin sa inyo na napagdesisyunan ko ng isuko ang karapatan sa pagmana ng Lu Group. Ano? Totoo ba iyan? Anong sinabi nyo?
isusuko nyo ang karapatan sa pagmana ng Lu Group? Tama iyon. President Lu, ano po bang nangyayari? Kung hindi nyo tatanggapin ang Lu Group, paano na lang ang Lu Group? Sa hinaharap? President Lu, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano ang dahilan kung bakit nyo napagdesisyonang isuko ang mana sa Lu Group? Dahil ito sa asawa ko. Huwag. Lu Jinan, huwag mong isuko ang Lu Group. Kung gayon po, President Lu, sa hinaharap ng Lu Group, ang kapatid niyo po bang si Mr. Lu Jinzao ang magmamana nito? Kung makakarating siya rito, bago mag alas 12 ng tanghali sa mismong press conference, ibibigay ko ng kusa ang kumpanya sa kanya. Ngayon po, si Mr. Lu Jinzao kaya ay makakarating sa alas 12 ng tanghali ngayong araw dito sa news conference site. Manatili po kayong nakasubaybay sa ating live broadcast. Lu Jinan, Xie Yi, handa na ba ang lahat? Handa na po ang lahat, President Lu. Ang lahat ng kalsada sa buong lungsod ay nasa ilalim na ng ating kontrol. Sa sandaling makita namin ang kinaroroonan ni Mrs., agad-agad namin siyang ililigtas. Kailangang masiguro na ligtas si Xiao Xiao. Opo. At isa pa, Wag na. May ibang bahala sa kanila. Huwag kang malikot, nahihilo na ako. Ma, ano nang gagawin natin ngayon? Pupunta pa ba tayo? Mag-aalas 12 na, halos alas 11:30 na. Mahuhuli na tayo kung hindi pa tayo aalis. Dahil lang sa walang hiyang iyon, hindi sulit na iwanan si Lu Group. Kailangang pumunta. Maraming reporters doon. Sa tingin ko naman, ay hindi mangangahas si Lu Jinan na gawan tayo ng masama. Kapag tumanggi siya, mas mabuting magkaubusan na tayong lahat. President Lu, nahanap na po si Mrs. Magpadala agad ng tulong. President Lu, nailigtas na si Madam at nadala na siya sa ospital. Kumusta siya? Ayos lang ba siya? Ayos lang siya. Medyo nabigla lang. Mga Ginoo at Binibini, lampas alas 12 na ng madaling araw. Tila walang interes ang kapatid ko na pamunuan ang kumpanya. Maraming salamat po sa inyong lahat ngayong araw. Sandali lang, Nandyan na sila. maghintay kayo. Lu Jinan, Ano kaya ang nangyari? Ang iginagalang na si Lu Group, ikalawang nakababatang Panginoon, bakit ganyan ang hitsura niya? Oo nga naman. At si Madam Lupa, wala siyang bakas ng pagiging madam. Nasaan ba ako? Madam, gising na po kayo. Saan mo ba ako dadalhin? Dadalhin ko po kayo ngayon sa ospital. Sa ospital? Hindi. Nasa panganib si Lu Jinan. Ngayon din, sa pinakamabilis na paraan, dalhin mo ako sa press conference. Sige po. ka lang. Lu Jinan, sa harap ng lahat ng media, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Tutuparin ko naman talaga ang salita ko. Pero sa ngayon, tapos na ang oras. Sinungaling ka. Kung hindi lang dahil sa walang hiya mong asawa. At kung hindi lang kami naantala sa kalsada, paanong mangyayari na muntik lang kaming hindi makaabot? Eh di manahin mo. Wala naman akong ginawa para pigilan ka. Eh di mag-anunsyo ka na. Walang hiya ka. Mag-aanunsyo? Ang pagmana sa Lu Group ay nangangailangan ng desisyon ng Board of Directors. At pati na rin ang walang hiya mong tatay. Lu Jinan, pinaglalaruan mo ba ako? Sa sobrang tanga mong iyan, iniisip mo pang mamana ang Lu Group? Xie Yi, tara na. Hinto, sa tingin mo makakaalis ka? Asa ka. Mag-iingat ka, Lu Jinan. Xiao Xiao. Lahat kayo manloloko. Naglakas loob kayong lokohin ako. Lahat kayo ay manloloko.
Xiao Xiao, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Lu Jinzao, alam mo ba ang magiging kapalit nito? Kapalit? Ako si miyembro ng pamilya Lu. Sino ang maglalakas loob na parusahan ako? Sino? Ako ang maglalakas loob. Jinan, nasaktan ka na pero hindi mo pa sinabi sa papa mo. Ngayon ay talagang tapos na ang lahat. Xiao Xiao, tara na, Aalis? Saan tayo pupunta? uuwi na tayo at bubuo ng sarili nating pamilya.